Bakit parang ang labo ng sitwasyon o nangyayari dito ho sa issue ng oil price hike na napakataas, talagang hindi ho biro. Alam naman natin kung ano ang problema, alam natin ang dahilan dahil nga yung crisis sa Middle East. Kaya lang, ngayon po na medyo naglaylo na, kung di tayo nagkakamali, parang pansamantalang tigil putukan o ceasefire sa pagitan ng Iran at ng Estados Unidos at ng Israel. Kung meron man, panaka-naka na lang. So, dahil dyan, dapat ay maramdaman din ng Pilipino ang pwedeng pagpigil sa pagtaas ng oil product o kaya mag-rollback. Bawasan. Kasi kung bumaba ang tensyon, dyan sa Middle East, na siyang nagpataas ng oil product, at problema ng mga Pilipino, dapat din mabilis din yung pagbaba. Bakit ngayon parang ang dating nagiging spokesman pa ng oil companies ang Department of Energy? Kasi isang araw nadinig ko si Secretary Garin ng Department of Energy, sabi niya hindi daw ganun kadaling mag-rollback. Meron siya sinasabing 5 to 10 days ba yun? Ilang araw pa raw ang pagbabasihan kung dapat ibaba o hindi. Para bang makikiramdam pa kung ano ang sitwasyon sa Middle East at yung volume ng supply and demand. Ganon. Nung mag-increase, hindi ko pinag-uusapan yan Automatic Nung magkaroon ng problema sa Middle East, kaagad-agad tayo nag-increase. At na-justify pa ng mga oil companies at sinuportahan pa ng gobyerno at pinapalabas ng gobyerno, wala tayong magagawa dyan kasi mayroong crisis. Ngayong humuhupa na yung sitwasyon, pansamantala, malaking bagay yan. Di ba? Kung magiging normal dahan-dahan na yung supply, dapat din po ay bumaba naman. Mag-rollback naman. Yun po yung nakakagulat Pag nag-i-increase, ang bilis. Parang fighter jet ng mga nanggugulo dyan at nakaguluhan sa Middle East. Pero pag rollback, hirap na hirap nilang gawin. Hindi kaya meron ng sabwatan dito? Hindi kaya meron ng nagsasabotahe? Gobyerno, Department of Energy, yan ang inyong trabaho. Tiyakin na walang nagsasamantala. Tiyakin ang proteksyon ng consumer na Pilipino. Kung increase, naintindihan natin dahil may crisis. Pero ngayong medyo nagbabago na, bakit naman ganyan ang paliwanag ngayon ng gobyerno at Department of Energy? Na parang nga kayo pa yung nagsisimula ng ang dating spokesman kayo. Alam ko at alam ng mga Pilipino mayroong oil deregulation law. Walang authority ang gobyerno, pangunahan at sa issue ng rollback at saka ho ng increase ng fuel dahil yan ay kontrolado ng mga oil companies. Pero mayroong kapabilidad at obligasyon ang Energy Department na bigyan ng proteksyon ng consumer na Pilipino ng oil product. Kapag sa tingin ninyo ay dapat na mag-rollback, pag hindi ginawa, meron kayong panahon, pagkakataon, kapangyarihan, i-call out, pakiusapan, sabihan, at least ang mga oil company na baka pwedeng mag-rollback na kung wala ng tensyon. Parang hindi yata namin naririnig yun. Ang nadidinig pa nga hindi daw ganun kadali. Wow! Ano yun? Nasaan ang proteksyon doon? Sa tingin ko at personal kong opinion, ang oil company ang protektado doon sa mga statement na ganyan. Pero ang consumer na Pilipino, wala. Kaya dapat ang Energy Department, sila yung mga nawagan, magbigay ng pahayag sa mga oil companies na mag-rollback na kayo kahit maliit kung anong kaya para naman sa consumer. Huwag niyong aaralin pa, titingnan pa ng ilang araw at hindi daw ganun kadali. Di spokesman ang dating ninyo. Hindi kayo protector ng consumer na Pilipino. Sa aking opinion, ganon ang dating. Kailan kaya tayo makakarinig ng Cabinet Secretary o Department of Energy Secretary na mas priority talaga yung consumer? Kasi sa ilang administrasyon ng nakaraan at sa kasalukuyan, marami nang naging Department of Energy Secretary. Pasintabi na. Parang mas madalas ang dating spokesman ng oil company, hindi maging spokesman ng mga consumer na Pilipino na apektado. Bakit ganon? Sa ibang bansa hindi ganyan
Sa ibang bansa talagang pag sinabi ng gobyerno nila na ganito yung sitwasyon, ganitong increase, ang dapat mangyari, sinusunod ng kanilang ng mga business group o mga oil company ah, na nagbi-business sa kanila. Bakit dito sa atin kakaiba? Ulitin ko ha, alam ko po na ito ay problema sa buong mundo. Kasi mayroong mga nagko-comment, pambihira ka naman, Mike. Hindi naman sa Pilipinas lang may problema. Alam ko yun. Dahil ito ay global problem. Dahil nga ho mayroong nangyaring kaguluhan sa gitnang silangan. Pero ang tinutukoy ko, dapat ang Estado, ang Department of Energy, magpakita naman, magsalita naman na magbibigay ng proteksyon at aasahan ng mga consumer na Pilipino. Wala kasing sinasabing ganon. Ay panahon naman na dapat ay mag-rollback kahit papaano. Hindi ko naman sinabing ibalik sa dating presyo. Bawasan naman ng bahagya kasi meron ng pagkakataon yung kanilang kinuha o inimport o stock na fuel, yan ay dating presyo. Ngayon, pag nag-import kayo, bago na yung presyo. Bakit laging automatic ang increase? Pero ang rollback hirap na hirap sila. Yung Department of Energy, ang Estado, ang gobyerno, yan ang dapat nangunguna sa pagbibigay ng proteksyon sa consumer ng Pilipino. Iparamdam naman ninyo, inuulit ko, hindi namin nararamdaman. Mahirap po ang buhay. Hindi biro. Sa sobrang taas ng fuel, taas ng bilihin, hirap na ang mamamayang Pilipino. Kaya hindi po masama i-call out ko ang ating pamahalaan. Lagi kong sinasabi, pag kulang at mali ang gobyerno o kahit sino, sa akin mali. Pag tama, tama sa akin. This time, may pagkukulang, may pagkakamali ang gobyerno, Department of Energy, sa kapakanan ng consumer na Pilipino. Iyan po yung aking paniniwala. Walang politika rito. Kalimutan muna natin kung anong isyong pampolitika sa ating bansa. Lahat tayo biktima, dapat tayo lahat din makinabang sa mga ganitong sitwasyon. Ang problema, hindi nyo ipinararamdam ang karapatan at maramdaman dapat ng mga mamamayang Pilipino. Kayong mga OFW at lahat ng Pilipino sa abroad, alam nyo kung ano ang nangyayari. Diyan sa inyong bansa, sa inyong kinalalagyan, mahal talaga. Pero diyan may proteksyon kayo dahil sumusunod ang mga negosyante diyan sa gobyerno. At hindi papayag ang gobyerno ninyo diyan na kayo ay abusuhin ng mga negosyante. Dito hindi namin napapanghawakan yon. Kaya may pagdududang inaabuso o posibleng sabwatan pa ito ng ilang tawali sa gobyerno at mga negosyanteng umaabuso. Hindi ko nila lahat. Maraming negosyanteng matitino. Pero posible sa ganitong sitwasyon may nagte-take advantage. At yun ay dapat hindi pinalalampas ng gobyerno bilang protektor ng mamamayang Pilipino. Please like and share. Thank you.